Yes, na igagabay tayo sa mga mensahe na gusto niyang iparating sa mga So, yun lang po, tayo po ay tumayong lahat mga kapatid. At hinihingi ko po si Sister Claire na ipag-pray ang ating Bible study. Jesus, Panginoon na Diyos namin banalugan, Lord Jesus. Kami po nagrito, Panginoon God. Naway, Panginoon, Lord Jesus, i-ready niyo po, Panginoon God. Ang puso't isipan ng bawat isang mga anak, Lord Jesus. Naway, Panginoon, panghawakan ng Panginoon God, ang aming po kapatid na sister, Panginoon God, Lord Jesus. Lord, ikaw po, Panginoon God, magtago sa iyong likuran, Panginoon God. Dahil sa iyo po, Panginoon God, ang kanyang bibig, Panginoon God, na pawang magputawi, Panginoon God, ay iyong mga salita, Panginoon God, at hindi makikita kung ano man ang mga Panginoon God, Jesus. Naway, Panginoon God, give her, Panginoon God, the anointing, Panginoon God, of your Holy Spirit to speak your words, Panginoon God, Lord Jesus. Lord, sinasaway po namin, Panginoon God, in the name of Jesus, Panginoon God, na bawat isa sa amin, Panginoon God, ano ba mga spirito na hindi sa iyo, O God, iyo po yan tanggalin, Panginoon, mga pagkabagot, Panginoon God, mga ano pang nasa puso't isipan namin, Panginoon, naway makinig kami, Panginoon God, Lord Jesus, sa iyong mga mensahe na gustong ipabatid, Panginoon God, Lord Jesus, ready na po, Panginoon God, open our hearts, our minds, Panginoon God, to receive you, Panginoon God. Maraming salamat po sa iyo, God. Ang lahat ng ito, O God, O Lord Jesus, alam namin na nandito ka sa kalagitnaan, Panginoon God. Maraming salamat po, Panginoon. In the name of Jesus, we lift them up everything to you, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you po, sister, sa iyong prayer and mga kapatid. So, ating topic ngayon ay ito ay 14 topic po, Pastor. Tama po ba, no? At ang una po nating topic ay yung God's eternal purpose. Ito yung book is the Christian living, mga kapatid. Ang pamumuhay natin, mga kapatid, dito sa mundo. So, bago tayo po mag-ito sa mga kapatid, ito po yung ating focus verse from Ephesians chapter 1, 3 to 12. So, kung pwede po, basahin po muna natin ang ating focus verse siguro po. Okay lang po ba? Or, okay po, basahin po muna natin lahat nang sabay-sabay po, mga kapatid. So, kung wala po ako dyan sa slides, pero meron kung bubuksan niyo po inyong mga Bible, mga kapatid. So, dapat po ay lagi po tayong handa ang ating mga sandata, mga kapatid, ng ating Bible. So, magsabi po ng praise God kung ready na po tayo, mga kapatid. Ephesians 3 to 12 po. 3 to 12. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi po dito, basahin po natin na sabay-sabay. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love, having predestinated us unto adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to good pleasure of His will, the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood and forgiveness of sins, according to riches of His grace, with Him He had abundant toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purposed in Himself, that His dispensation of the fullness of time He might gather together in one all things in Christ, both we are in heaven and which are on earth, even in Him, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will, that we should be to the praise His glory, who first trusted in Christ. Praise God. Hallelujah. Thank you. Thank you. So,
Bago tayo mag-umpisa, itatanong ko po muna ito kasi ang topic po natin ay yung pamumuhay natin. So bilang isang Christian mga kapatid, itanong natin sa mga sarili, o kayo mismo makakasagot sa inyong mga sarili, ano ba ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid? So, yun ang ating katanungan at sasagutin natin yan mga kapatid before end of our topic mga kapatid this morning. So, sa introduction natin mga kapatid, God is the creator of all things mga kapatid. He is omnipotent. So, ibig sabihin na siya ang Panginoon lang ang may all power, ang may mas makapangyarihan sa lahat. Omniscient, knowing all things of time and eternity. So, siya lang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa ating mga kapatid. Hallelujah. Mula pa noon na hindi pa tayo pinapanganak hanggang sa pagwakas ng mundo mga kapatid. Hallelujah. And the eternal, having no beginning or end, but always an eternal, mga kapatid. Amen. So mga kapatid, sabi nga, the great God created man with privilege. Ang Panginoon ay ginawa tayo at binigyan tayo ng pribilehiyo upang mamili mga kapatid na maging ang choice natin as He wanted a people who would rather privilege of reason and choice. So binigyan tayo ng pang-araw ng Panginoon na mamili. So ang napakabait ng Panginoon natin kasi binigyan pa tayo ng choices mga kapatid, di ba? And He wanted a people who would under temptation choose to love and serve Him above all things mga kapatid. So mga kapatid, dahil nga dun sa yung kwento ni Eva at ni Adan mga kapatid, diba? Na pinabay ng Panginoon lahat kay Adan at saka kay Eve. So na lahat andun ang pangangailangan nila, lahat-lahat. At walang kamatayan sa Garden of Eden mga kapatid. Pero nga dahil merong binigay na rules ang Panginoon na isa sa loob ng garden, meron silang isang puno na hindi nila pwedeng kainin. Kasi yung mga kapatid ay dun, pag kinain na nila yun, ay magkakasala sila mga kapatid. So dahil nga sa pero yun po mga kapatid, pero alam ng Panginoon mga kapatid na alam na ng Panginoon kasi nga ang Panginoon ay alam niya lahat ng mangyayari. So alam ng Panginoon na mapapartake ng ni Eva at ni Adan yung mga kapatid. Pero sinubukan niya lang, tinest niya mga kapatid ang obedience ni Adam at saka ni Eve mga kapatid. Pero dahil nga doon mga kapatid, na sabi nga na pinartake na yung forbidden fruit. So knowing this, nung nagkasala, nung kinain nila yung mga kapatid, so syempre doon na po nag-start ang ating mga kasalanan. Sabi nga dito nga na, God realized before we're created that Adam and Eve would partake of forbidden fruit. Knowing this, He foreordained the great plan of redemption in Christ for fallen men, mga kapatid. So doon na po nag-start na naging makasalanan tayo mga kapatid. And then because of Adam and Eve were ang parents natin of the human race, so the whole human race inherited. So namanan natin mga kapatid yung kasalanan na nagmula kay Adan at saka kay Eve. Nasabi nga nila, nasasabi na ng parang tayo ay may kasalanan na tayo mga kapatid. And God was ready with His promise to immediately after their obedience. So kahit na si Eva at si Adan ay naging hindi sila sumunod sa sinabi ng Panginoon, pero ang Panginoon natin ay napakabuti pa rin kasi nasabi pa rin siya na siya pa rin ang ating Savior mga kapatid. Sa lahat ng pagkakasala na yun na ginawa ni Eva at ni Adan ay andun pa rin ang promise ng mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. And so sabi nga po dun sa Genesis 3:15, He will crush your head and you will bruise His heel. So ito po yung prophetic verse na sinasabi dito na God powerful plan to restore our severed. Ibig sabihin severed is yung we are separated because of the sin mga kapatid from our God. Na kailangan maibalik yung relationship natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus.
sa Deuteronomy 30 verse 15 to 20. So, ako na lang, sino pong gusto pong bumasa mga kapatid? So from, ito po nasa ano po natin sa ating monitor. Praise the Lord. Hallelujah, thank you. See, I have set before thee this day life and good, and death and evil. In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgment, that thou mayest live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it. May next one. Meron pa? Okay. Oh yeah, to 20. But if thine heart turns away, so that thou wilt not hear, but shalt be drawn away, and worship other gods, and serve them, I denounce unto you this day that ye shall surely perish, and that ye shall not prolong your days upon the land, whither you possess over Jordan to go to possess it. 19, I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, blessing and curse. Therefore, choose life, that you and your offspring may live, loving the Lord your God, obeying his voice, and holding fast to him, for he is your life and length of days, that you may dwell in the land of the Lord, sworn to your fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give them. Praise God, thank you Brother Rios. Na sinasabi po yung mga kapatid sa Deuteronomy 30, 15, 20 na ito po ay God is speaking to Israelites mga kapatid and tells them to keep quiet mga kapatid. Pero ito mga Israelites mga kapatid ay hindi sila sumunod sa gusto ng Panginoon mga kapatid. Sinusuway nila, matigas ang mga ulo nila, in short mga kapatid. But God loves these people and He wants them to have an opportunity to love Him in return. So, ang gusto na naman ng mga kapatid ng Panginoon natin na ibigay natin ng buong-buo ang pagmamahal natin sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. And then, so He gave them the choice, an easy choice, between life and death. So, yun yung mga kapatid na mamimili lang tayo. Gusto mo ng buhay na walang hanggan or yung eternal death, mga kapatid. So, between prosperity or destruction, mga kapatid. Hallelujah. And then next slide po. So at sa Isaiah po, sino pang gusto bumasa? Isaiah 55, 7 to 9, mga kapatid. Amen. Verse 7, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. 9, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than yours, and my thoughts. Amen. Praise God. Thank you po, Sis Josephine. At nga, sinasabi ng Panginoon dito mga kapatid na, you must return me in repentance for going your own way and for thinking your own thoughts, mga kapatid, na humingi lang tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon, mga kapatid, nang may mula sa puso, mga kapatid, ibigay natin lahat sa Kanya. And then sabi ng ating Panginoon na makukuha natin yung pardon, yung kapatawaran sa Kanya, mga kapatid. And then sa Isaiah 9, trust God to carry you. Magtiwala tayo sa ating Panginoon na siya lang ang magdala sa ating mga kapatid. Hallelujah. Huwag yung kaibigan natin, huwag yung kahit asawa nga natin, wag. That's right. Ang Panginoon ang mga kapatid. Hallelujah. I know that God use our friends, use our pamilya natin, ang asawa natin, pero po yun ay nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. So God's infinite thoughts are far greater than our limited ability kasi tayo limited ang alam natin, mga kapatid. Pero minsan nga, di ba, may mga plano nga tayo na gusto natin to, pero pag hindi ayon sa Panginoon, hindi niya ibibigay yun. So ang Panginoon lang talaga ang may control sa ating buhay. Hallelujah. Praise God. And then, tumungkol po tayo dun sa what is Christian living, mga kapatid. So, very important to bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Bilang taga-pagsunod
ng Panginoon, we are believers and followers of God, mga kapatid. Hallelujah. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Panginoon. Yan ang kanyang plano sa ating mga kapatid. And then, sabi nga dito na, the Christian life is the life of repentance, faith, and good works, right through the powers of the Spirit, and with the help of the means of grace, as the Christian is conformed the image of Christ to the glory of God, who is an active followers and imitator of Jesus. So tayo mga kapatid, so bilang Kristiyano mga kapatid, so hindi lang yung nagsisimba tayo, hindi lang yung nagbabasa tayo ng Bible, o hindi lang yung present ka lang lagi, hindi po. Kailangan isabuhay natin mga kapatid. Naniniwala tayo sa Panginoon, we are believers, and we are followers of Christ sa kanyang kagustuhan, sa kanyang mga words ng hallelujah. And then, who has surrendered his or her life, has been baptized and have received the Holy Spirit. So, kailangan natin mabaptize in water, in Jesus' name, sa Acts 2:38, mga kapatid. Hallelujah. And at ma-receive natin yung Holy Ghost, mga kapatid. Kasi ang Holy Ghost, yan po ang mag-guide sa atin, mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na mga gawain. Hallelujah, Lord Jesus. And he or she is working put on Jesus to walk and conduct his or her life as Jesus did when he was on the earth. So nga, di ba mga kapatid, kaya ang ating mahal na Diyos, bumaba sa lupa, nagkatawang tao siya mga kapatid, para ay maging model siya sa mga tao. Amen. Hallelujah. So, yun din po ang gusto ng Panginoon natin, na maging image natin ng Panginoon. Na siya ang maging model natin, o sundin natin ang yapak ng Panginoon na nanilito siya sa lupa. Hallelujah. And then sabi nga dun sa repentance is turning away from simple life. So, kalimutan na natin yung 180 degrees na talikuran natin yung ating mga kasalanan. Huwag yung kailangan diretsyo, or halimbawa, ito ngayon, ako, makasalanan ako ngayon. So, I have to turn 180. At kung ano man yung mga kasalanan na ginagawa ko dati, ay kakalimutan natin yung mga kakalimutan ko yun. Hallelujah, Lord Jesus. And towards God-honoring way of life, mga kapatid. And faith. To have faith, we must trust God. So, yun ang number one, mga kapatid. Kasi useless yung faith mo kung wala kang tiwala sa Panginoon. Kung magtitiwala ka lang sa kapwa mo. Hindi yung pwede wala nang masama mong tiwala sa mga kapwa natin. Siyempre, number one yun. Pero, siyempre, number one ang Panginoon natin, mga kapatid. And then, there is working on our behalf, even though we can see Him with our eyes. Kahit na, hindi natin nakikita kung sino ang ating kasi Holy Spirit lang siya. So, ano doon para yung tiwala natin sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Hindi na kasi minsan tayo mga tao, di ba? Kapag hindi natin nakikita, parang ayaw natin maniwala eh. Kailangan to see is to believe na sabi po nila, di ba mga kapatid? Pero tayo bilang mga Kristiyano na anak ng Panginoon, alam natin ang Panginoon natin, yung Holy Spirit, pero ano doon yung trust natin sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. And then good works that are good done for God's glory. So gumawa tayo ng mga bagay na ikakapuri ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And power of the Spirit. So resisting temptation, being a faithful, and sharing one faith, spirituals, and operating as, mga kapatid. So napaka-importante talaga na meron tayong isang faith, mga kapatid, at yun ay si Jesus Christ. So isa lang ang Diyos natin, tandaan natin yung mga kapatid, kundi si Jesus Christ lang yung mga kapatid. Hallelujah. And image of Christ to the glory of God. So as of 8:23, sino pang makapagbasa? Hallelujah. From verse 23, Tagalog po mga kapatid, ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan. At ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Praise God. Hallelujah. So kung may takot tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo gagawa ng mga kasalanan na hindi kakabuti ng bawat isa, at lalo na sa ating sarili, mga kapatid. Ang lagi natin iisipin ay ang Panginoon, kasi nga bawat kasalanan ay may kaparusahan, mga kapatid. Yun ay eternal death, mga kapatid. Hallelujah. So, men, ibig sabihin yung kamunduhan niya, mga kapatid. Hallelujah. And pangatlo po ay God love, not the world. So from 1 John 1 John chapter 2
Verse 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not at him. 16. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Praise God. Thank you, Sis Victoria. Yan nga na, love God first, mga kapatid. Hallelujah. Na tawag dito na, huwag natin, kasi ngayon, dahil na yung mga kapatid na paglabas natin, ako, namin ko po dati, mga kapatid, na hindi ko pa kilala ang Panginoon. O, may kilala ko naman ang Panginoon, pero tawag dito, hindi pa ako baptized. Hindi ko pa siya talaga lubusang kilala. Ando doon tayo na akala natin normal lang ito ginagawa ni nasa labas, mga kapatid. Pero pag nalaman natin ang salita ng Panginoon, hindi pala normal yung mga ginagawa. Nagpapunta ng disco, sayaw dito, inom dito. Mga kapatid, hindi pala normal yun. Kasi hindi kalugod-lugod sa Panginoon yun, mga kapatid. So ang kalugod-lugod sa Panginoon natin ay gumawa tayo ng kabutihan, mga kapatid. Hallelujah. And next please ay number 4, believe God. Sa John 8:44, not the deceiver, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kayo sa inyong amang Diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagkat nagsasalita siya ng kasinungalingan ay nagsasalita siya ng sa ganang kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Praise God. Thank you, Sister Rita. Yeah, believe God. Maniwala tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. At tawag ito sa, halimbawa, example ka lang, mga kapatid, ba, sa mundo kasi talagang maraming deceiver dyan eh. Marideceive tayo. Halimbawa, tawag dito, sakto na lang natin na kailangan mo ng pera, di ba, mga kapatid? Isa lang naman tayo kailangan natin ng pera. At higahos tayo, mga kapatid, pero sir, araw ng Biyernes, magsisimba tayo. Example pa lang po ito, mga kapatid. Pero dahil gipit na gipit at kailangan mo mag-part-time, mga kapatid. So, tawag dito, ipagpapalit natin. So, parang dinisip ka na ng pera eh. Parang deceiver na rin yun kasi dinisip ka ng kalaban. Pamagitan ng pera kasi gusto mong kumita eh. Pero we have to believe in God that God will provide everything to us, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And number 5 po, obey God, not your appetites. Sa 1 Corinthians 9:24 to 27, mga kapatid. Hallelujah. Praise Praise the Lord. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo. At ang bawat tao na nakikipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nga nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira, ngunit tayo'y niyaong walang pagkasira. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran sa ganito. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay Praise God. Thank you, Sis Risa. Yeah, so obey God. So, sundin natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa kanyang, yung kanyang mga kagustuhan. Hallelujah. At not your appetites. Ibig sabihin, parang example ka na lang, mga kapatid. May gusto kang pagkain, di ba? Tagal mo hindi nakatikman yan na pagkain yan. Pero tawag, alam mo, bawal yan sa iyong mga kapatid. Kasi nga, tawag dito, si-advise ng doktor na hindi mo pwedeng kainin yan. So, syempre, ikaw, tao lang tayo, nasa fresh tayo. Matutukso ka, kakainin mo yung mga kapatid. Kahit na alam mong hindi pa pwede para sa'yo, bawal. So, ganun din tayo, mga kapatid. You have to obey God first, not your appetites. Hallelujah. Praise God. And then, number 6 po, serve God, not self. Isaiah 6:8, mga kapatid. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susukuin ko?
at sinong yayaon sa paganang amin. Nang makagabayo, sinabi ko, narito ako at sagutin mo ako. Praise God, hallelujah. Serve God. So, we have to serve God, mga kapatid. Kasi pag not yung, hindi yung sarili natin, mga kapatid. Kasi number one na paglingkuran natin ang Panginoon kasi utang natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, hindi yung sarili natin, hindi yung flesh natin. And then number 7, last po, worship God, not the comfort. So sa Habakkuk 3, chapter 3, 17 to 18 po. Sino bang gustong magbasa, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Habakuk 17:18 mga kapatid, sapagkat bagamat ang puno ng ibig ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas. Ang bunga ng olibo ay maglilikat at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahiwalay sa kulungan at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Amen. So we have to worship God, mga kapatid. Number 1 po yung mga kapatid sa ating pananampalataya na papurihan natin ang ating Panginoon, Lord Jesus, mga kapatid. And then, not the comfort, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang yung pansarili natin, mga kapatid. Hallelujah. We always think God first. We have to worship because God is our Almighty God. Hallelujah. Next slide po, mga kapatid. Sis Jaira. Ayun. Hallelujah, hallelujah. So, yes, andito na po tayo sa ating, yung God has a plan sa atin lahat, mga kapatid, sa introduction niya. So, the Bible reveals that man did not come into being by chance and happenstance. Instant man is God's creation and we're to love by Him. So, ibig sabihin na, hindi lang tayo basta sumulpot dito sa mundo, mga kapatid, na parang kabuti. Amen. Tayo ay binuhay, gikinain ng Panginoon dahil meron siyang plano sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. And then, before the foundation of the world, God designed the church to respond to His love in service. So, ito yung pundasyon na ginawa ng ating Panginoon para tayo magtipon, para papurihan siya, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Next, sabi nga po dun sa Romans 14:12, so then every one of us shall give account of himself to God. Hallelujah. Praise God. At sabi nga din na we are accountable to God. Hallelujah. And we are all going to have to give personal account to God. So bawat isa daw sa ating mga kapatid ay meron tayong accountability sa ating Panginoon. Hallelujah. That means we are going to have to answer Him for our own lives. So bawat ginagawa natin, mga kapatid, ay meron tong tawag dito, answer from our God, mga kapatid. Halimbawa, kung gumawa ka ng kabutihan, so ang Panginoon may nakalaan din para sa atin. Pag gumawa ng kasamaan, ang Panginoon ay may nilaan din sa atin. Hallelujah, Lord Jesus. And then, that is what personal accountability is, and whether we choose to accept it or not, none of us will be able to escape in the end. So, hindi tayo makakatakas, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kasi sabihin natin, hindi man niya nakikita yung ginagawa ko eh. Diba? Kasi nga spirit siya, oh. Pero hindi tayo makakatakas doon, mga kapatid. Kasi alam ng Panginoon, sabi, God is all-knowing, mga kapatid. God is everywhere, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. And then the eternal purpose of God is to have a corporate man to express Him and represent Him, mga kapatid. So tayo yun na mag-represent sa ating Panginoon. This was God's purpose in creating man. So kaya ito yung reason kung bakit tayo create ng ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. And ito po yung mga supporting. So huwag na natin, tayo na lang po ang magbasa. Pwede niyo pong picturean and then pwede natin maging meditation, mga kapatid. Na sabi nga dyan sa Genesis 1:26,
sa ginawa ng Panginoon, hallelujah. The inter-heavenly valley Paranama, the sun, stars, and planets telling the story of the history, mga kapatid. And then David, reflection turned inwards as well, mga kapatid, and he readily extolled. So, doon sa pamagitan na humanga si David sa Panginoon na ay ito pala ang gawa ng Panginoon natin na napaka powerful, hallelujah. So, doon nag-start na pinuri ni David, mga kapatid, ang gawa ng ating Panginoon. God's might work found genuine purpose for has life in praying so and exalted God with worship and His life. So, doon nag-start na si David na purihin ang Panginoon, hallelujah, at ibigay ang buhay niya sa ating Panginoon, hallelujah. And then sa Psalm 9:1-4, hallelujah, sabi nga dito na, I will praise Thee, O Lord, with my whole heart, with show forth marvelous works. So, yan po yung mga praising ni patunay, mga kapatid, na pinupuri ni David ang ating Panginoon, hallelujah. Hanggang sa verse 2 at sa verse 3 naman, mga kapatid, and for His power over His enemies, mga kapatid, na talaga makapangyarihan ang Diyos, hindi magkatagumpay mga kapatid ang kasamaan, hallelujah, with Jesus. Praise God. And then, sabi dun sa at saka yung supporting din po dito, Bible verse, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God, keep His commandments. This is the whole duty of man. So yan po ang ating whole duty. And then, so sa chapter 4 po ng Psalm, sabi po dito na, for thou hast maintained the right and may cause those sake of the throne judging the right. So David is thankful that the Lord defended him against his enemies. Even so, David acknowledged that this is because he efforts were the line with the will of God. God established to be king, and then the one shown whom the Messiah would come to save all people. So, ginawa si David ay naging king po at tawag ito mga kapatid na yung Messiah ang ating Panginoon yan. Hallelujah, Lord Jesus. And next po na topic po natin ay Christ is the central focus. So sa Revelation 13:8, so all that dwell upon the earth shall worship Him, whose name are not written in the book of life, the Lamb slain from the foundation of the world. Na sabi dito na God is His foreknowledge, so the Lamb slain from the foundation of the world, that end much of His design interaction with mankind. For example, mga kapatid, yung tabernacle, Lord Jesus, mga kapatid na, itong tabernacle na ito yung parang panambahan sa panahon ni Abraham po ba ito? Tama po ba? Praise God, hallelujah. Sa Israel, so the tabernacle that is the Israel worshipped during their wilderness experience, demonstration the plan of salvation. So, yung repentance of the baptism in the name of Jesus and the holiest of the holiness is the type of receiving the Holy Ghost. So, the tabernacle is demonstrate how Jesus Christ would pay the price of redemption, mga kapatid. Kasi nga, yung tabernacle ay, pag hindi ka holy, mga kapatid, hindi ka makakapasok dun sa tabernacle. Tama ba ako? Hindi ka pwedeng pumasok kasi pag makasalanan ka, pumasok ka doon sa tabernacle na yun, ay kamatayan ang kapalit nun. So, yun po dati ang ng Panginoon. Pero dahil dumating ang ating Panginoon, so nasabi nga na mag-repent, be baptized in the name of Jesus, and receive the Holy Ghost, ay mawawala yung mga kasalanan natin. Hallelujah, Lord Jesus. Praise God. And, so, yun, sacrifice and how each believer would identify with and receive the atonement of sin. So, praise God. Next Sis Jaira. So, the next po ay redemption is the reason. So, plan to reconcile the world to Himself. So, sabi dun sa 2 Corinthians 5:9. So, to wit that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not inputting their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. And then through Christ, mga kapatid, God has taken the first step in reconciliation.
So ito yung agreement or muling pagkakasundo, mga kapatid, dahil sa mga nagawa nating kasalanan. Hallelujah. And then when God's special fellowship with mankind was merged, ibig sabihin nasira, mga kapatid, dahil sa disobedience of Adam and Eve, God still showed our mercy, mga kapatid, and drove them out in the garden. So dahil nga sa kasalanan na ginawa ni Eva, tsaka back to Eva and Abraham po tayo, mga kapatid, na pinalaya sila ng ating Panginoon. Kasi nga yung Eden na yun ay holy yun, mga kapatid. And then God did not allow the devil's influence, since destructive, to continue unabated. He advised and implemented, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na maghari ang hindi kaaya-aya ang devil sa mundo, Lord, mga kapatid. So God has rescued us from the dominion and of darkness and brought us in the kingdom of the Son He loves, with we have redemption of forgiveness of sin. So, next slide po, Mrs. Jaira. Next slide, please. So, yan, mga kapatid, na so, God our Redeemer. So, tawag dito, mga kapatid. So, sa Genesis chapter 2:28, Abraham, Hebrews. So, sabi dito sa Hebrews na, by faith, Noah, being warned of God, but things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteous, which is the faith. So, sa kapanahunan po ni Noah, ang mga tao po ay makasalanan ng mga kapatid. So, ang ginawa ng Panginoon, kasi gusto niya ng gumuhin, tanggalin yung mga makasalanan ng tao, matanggal yung mga yun. So, ang ginawa niya ng Panginoon, so meron siyang prophecy na sabi niya na inutusan ng Panginoon si Noah na mag-build. Ito yung pinakamalaking construction na pinagawa ng Panginoon sa kanya, ang gumawa ng barko o yung ark. Kaya may Noah's Ark na kwento, mga kapatid. So, bawat tawag ito, partner po yung mga hayop at nailigtas din ni Noah ang kanyang pamilya. Kasi nga, so, nung nagawa niya na yung barko, mga kapatid, so, unti-unti niya pinasok yung mga pamilya niya, yung mga partner ng mga hayop, para at doon dumating ang flood, mga kapatid, yung baha. So, yun ang yun yung tawag dito, inano ng Panginoon na wawasakin niya ang mundo pamagitan ng baha, mga kapatid. So, faith, trust, God promises, and then, so, pero yun nga, nagtiwa, ito yung yung covenant ng Panginoon to kay Abraham kay Noah, mga kapatid. So, faith, trust, God promise, and it believes God's warning. So, maniwala tayo sa mga warning, mga kapatid, ng Panginoon. Huwag natin baliwalain, kasi pag hindi natin sinunod yung mga warning na yun, mga kapatid, ay mapahamak tayo. So, His obedience in faith foreshadowed the redemption that God has designed in the cross. So, yun nga, and then, God our Redeemer. So, ang next pa natin ay si Joseph. Si Joseph was the Redeemer. So, ito naman si Joseph, mga kapatid, lagi siya may mga nananaginip siya na sabi niya na, sinabi niya sa mga pamilya na kayo ay luluhod sa akin. Sabi niya ganun, pupurihin niyo ako. Pero dahil nga sa parang may parang inggit ang kapatid niya. So, ang ginawa ay binenta siya, ginawa siyang slave. Tama po ba ako? Ginawa siyang slave. And then, so nawala siya sa pamilya niya. Tapos, ginawa siyang parang, tawag ito, pupunta siya sa isang lugar, tapos ginawa siyang isang pinakamataas, may katungkulan siya doon. And then, pagbalik niya doon, kasi nga, nagkaroon ng tagutong, mga kapatid, sa kung nasan yung mga pamilya niya. So, ang ginawa, siya yung dahil sa pag-iimpok ni Joseph, pagkapatid ng pagkain, so yung pamilya niya pumunta, pero hindi siya nagpakilala muna, mga kapatid. So, hindi siya pero nagpakilala siya dun sa bunso niyang kapatid na
ito ako na inyong ginawa, na inyong tinapo, na inyong ginawang slave, mga kapatid. So yun doon nagkaroon po ng yung Joseph was the redeemer. So yun po ang ginamit ng Panginoon si Joseph na the redeemer that God used to save His people from savage of national famine at tagutom, mga kapatid. Hallelujah. And then next po yung tawag ito, God sent Moses. So ito naman yung kwento ng kay Moses, mga kapatid, na next slide please. So hindi pa panila. So yung kay Moses naman, mga kapatid, na tawag dito, the people of Israel live in the Egypt na 430 years. So dahil nga po dun sa, praise God, hallelujah. So yung promise ng Panginoon nga doon kay Moses, mga kapatid, na yung blessing of obedience and of course of disobedience, hallelujah, doon sa Mount Sinai. Ang symbolize ng mga kapatid ay yung promise, a great nation land, mga kapatid, and blessing symbolizes yung circumcision, mga kapatid, hallelujah. And then yung kaya ayan yung po, mga kapatid, hallelujah, praise God. And next po, and then God, the Redeemer, yan po, and then all things work within God's plan. So the coming of Christ. So when the fulfillment, in Galatians 4:4, so when the fullness of time was come, so tawag ito, the fulfillment of prophecy of the redemptive seed, yung po ang ating Panginoon, hallelujah. So sa Galatians 4:4, and then the city of Christ, birth of Jesus yung sa Mecca, yung mga kapatid, and then the lineage of Christ family. So dito po yung mga praise God, hallelujah. So yung number 1 po dyan, yun nga po, na the fulfillment of the prophecy of the redemption seed of Genesis, yun po yung 3:50 na yun na po natin na was the centuries is coming when the right time arrived. However, God sent of His Son. So si Jesus po yung pinadala ng Panginoon. Hallelujah. And then yung sa city of the Christ of Mecca. So Bethlehem was a small city in Judah. Other larger cities would have appeared more appropriate, mga kapatid. Hallelujah. Yun po. Tapos the lineage of Christ family and case Luke. Tapos the birth of forerunner John. At saka the purpose of the forerunner was to announce the coming of Messiah. So, i-announce po na rin na darating po yung Messiah natin, which is the Jesus Christ. Hallelujah, Lord Jesus. And yung five to the times of Christ's passion. So, at that time, the mystery of Jesus, some people said to lay hands on the Lord and Him, mga kapatid. And He filled the years allotted of His mystery, even complied in the 4 Gospels. So, and then the day of Pentecost. So, itong the day of Pentecost po, mga kapatid. So, nung, di ba si tawag dito, praise God, hallelujah. The day of Jesus promised the Spirit sa John chapter 7:37, which would come only after Jesus was glorified, His death, burial, and resurrection, mga kapatid. And when the time came, God implemented His plan in the lives of mankind. People were born of water and then the Spirit. And next po. Praise God. Hallelujah. So the end time event. So dun sa, pwede pong pabasa po yung 2 Peter 3, chapter 3, 3-4. Hallelujah. Apo. Tagalog po, mga kapatid, na nalalaman muna ito na sa mga huling araw ay nagsisiparito ang mga manunuya na may pagkuya na magsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Pagkat buhat ng araw ng
mga tulog ang mga magulang ay nanganganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng kasimulan ang paglalang. Praise God. Hallelujah. Na just as the stage of was the first time of Jesus, mga kapatid, na so, or the event of the end of time, mga kapatid, na meron tawag dito. So, nothing has changed, that everything remains the same since the beginning. So, wala pong magbabago mula sa umpisa hanggang sa matapos pa ang mundo, mga kapatid. And then, read by from Roman Empire sa Daniel po yung mga kapatid, na iyan po yung, praise God, hallelujah, na Daniel's interpretation is of Nebuchadnezzar's dream depicted the kingdom and empires of that time and those that he were not yet come. The accuracy of this prediction is verified by the historical record of the empires described and their chronicle appearance in history, mga kapatid. So, dito po sinasabi that there have been a number of changes in recent years to this Federation of Nations, and this development bears watching in the light of the practical utterance in Scripture. So, yung next po ay method of keeping control of mankind, mga kapatid, na sinasabi sa Revelation 11 to 18. So, God's descriptions of the modern technology from first century perspective clearly left him untold and perhaps composed that they have been difficult to him to comprehend how the event recorded could be fulfilled. However, with the advanced technology, new inventions are there. So, yung nga kapatid na talaga, dahil nga sa mga invention, mga kapatid, hallelujah. So, minsan ay nababago na yung tawag dito, yung mga pangyayari. Pero because, yung computers have decreased in size, while the information can be, ito yung pinag-usapan natin sa hallelujah, Jesus. So, communication will be vital to Antichrist, the image that is mentioned in the Revelation, mga kapatid, na dahil nga sa mga technology natin, mga kapatid, hallelujah, ay ang kasamaan yung Antichrist po ay so, yes. So, sa Ezekiel 37, so Ezekiel foretold a gathering of Israel from among the nations. For centuries this appeared impossible, but in the last 50 years, Israel has again become a sovereign nation, mga kapatid, hallelujah, after nung naging sovereign nation. Moreover, it has survived seemingly insurmountable odds to exist despite of the hostility of its neighbors. So Jews have returned from practically every continent of the Israel, and many more continue to return each year. So the current movement toward peace in the Middle East also have significance since Antichrist will appear as man as peace, mga kapatid. And then Antichrist, Thessalonians 2:19. So the Antichrist will be utilize all the available technology. So dahil nga sa darating talagang panahon na yung mga Antichrist, ito yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon na gagamitin nila yung mga technology, mga kapatid, para sirain ang mundo. Tayo, mga kapatid, hallelujah. And then, methods to consolidate this power on earth. So ito yung mangunguna ng the Orthodox Jews, preparation and dedication to reconstructing the temple and reviving sacrificial worship, mga kapatid, hallelujah. And then, worship may be important step toward fulfillment of biblical purposes, since Antichrist will set himself as God is the temple of the temple. And then the Armageddon, mga kapatid, hallelujah. Ito yung Armageddon, ito ata yung parang isang lugar na kung saan ay tawag dito, nag-away-away ang bansa sa bansa. Tama po ba? Okay, yeah. So, not only the spiritual portal, the Antichrist rise to the power. So, mag-raise talaga ang power ng mga Antichrist, mga kapatid, dito sa mundo. Hallelujah. But they also tell us of this defeat. The battle at Armageddon will be the final battle where his armies are gathered against Israel and there will be made
His ultimate and final defeat, mga kapatid. So, sino lang ba mga kapatid ang makakapag-defeat sa ating kalaban o sa ating tawag sa kaysanan, kundi ang ating Panginoon ng mga kapatid. Hallelujah. And then, tawag ito po yung mga sample ng kwento po mga kapatid sa Bible. And then, yung last po natin na topic mga kapatid ay ito na yung pinaka-importante, salvations according to God's plan. Hallelujah. Praise God. So, salvations according to God's plan. So, yung first topic natin is hope. Hallelujah. So, a number of scripture passages that in his first episode, Peter wrote that the chosen of God are called out of darkness into His marvelous light. Mga kapatid, sinasabi sa 1 Peter 2:9, believe high calling of God in Christ Jesus. So, tayo mga kapatid, kapag may calling na tayo mga kapatid, so nasa sa atin yun kung susundin natin yung calling na yun or hindi. Hallelujah. And then, so Paul wrote that the believers high calling of God in Christ, Christians are called the serve of God in order to fulfill His holy purpose. So, tayo pala mga Christian, mga kapatid, ang mga pupupil din sa holy purpose ng ating Panginoon. Hallelujah. And God described His purpose in the church as an eternal purpose. So, ito yung eternal purpose natin, which began before the world and which will occupy an ending future in heavenly home. Hallelujah. Ito yung walang hanggan na ating future, mga kapatid. Hallelujah. And then, be chosen. So, mga kapatid, bilang Kristiyano, palagay nyo tayo ba ay chosen na ng Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Chosen. Hallelujah. So, dito rin sa sinasabi sa 2 Timothy na Christians are called to serve God in order to fulfill His holy purpose. So, tayo yung mga kapatid sa Ephesians, His purpose in the church as an eternal purpose, mga kapatid. Hallelujah. Yung walang hanggang purpose natin dito. Next, Sis Jera, dun sa ating chosen, please. So, chosen, God choose those who obey Him. So, hindi lang tayo basta-basta pinili ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon kasi kailangan na sumusunod tayo sa Kanya. Hallelujah, Lord Jesus. At sabi din sa John 15:6, Jesus said, we did not choose Him. So, but that He chose us for the purpose of bearing fruit, mga kapatid. Hallelujah. So, yun nga mga kapatid, ano ba yung fruits na yun? Yung fruits of Spirit, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And then, napaka-importante po talaga yung mga kapatid na hallelujah. Natawag dito na tayo ang chosen ng Panginoon. Chosen tayo para ipalaganap ang Kanyang salita. Chosen tayo ng Panginoon para sundin siya. Chosen tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Hallelujah, Lord Jesus. Maging modelo tayo sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. And then dumako po tayo dyan sa faithful. Sa faithful victory and crown of life. Hallelujah, yung faithful natin mga kapatid. Kasi kung wala tayong pananampalataya o wala tayong tiwala sa Panginoon, hindi natin makakamtan ang victory and crown of life. So ano ba yung victory crown of life natin? Yun ang ating eternal life. Yun ang ating magsasalba sa atin. Hallelujah. Na makasama natin ang ating Panginoon sa kaharian niya. Praise God. And then sabi nga doon sa Hebrews 10:23, assure that we can have unwavering faith because He is faithful to His promise. So sa inyo na nga tayo na hindi sumunod sa Panginoon, siya nga napaka-faithful sa atin, di ba mga kapatid? Yung promise niya, hindi niya tawag dito, hindi na bali yun. Tao lang mga kapatid ang bumabaya sa kanilang promises. Praise God. And then, sa Revelation 2:10, being faithful, another verse po yan, being faithful to Him, even though unto death, means victory and crown of life. Hallelujah. Kahit ng kamatayan, mga kapatid, tayo ay magkakaroon nitong victory and crown of life. Please, next slide, this is Jaira. Thank you. So, tawag ito yung, ito po yung summary ng ating focus verse. So, praises God for the blessing He has provided.
Paul ties together the ideas of predestination, God's glory, the salvation of His people, and the right we have as the children of God. In particular, believers are blessed because God chose before creation to save us. So, napakaganda mga kapatid, diba, na chosen tayo ng Panginoon dahil gusto niya tayong isalba. God will save us. Hallelujah mga kapatid. Praise God. At yun nga mga kapatid na tawag dito na bilang Kristiyano, napakahirap po talaga. Sobrang hirap. Pero tawag dito because of the guidance of the Holy Spirit mga kapatid. Kakaiba tayo sa kanila. Kasi kung tayo ay sa tingin nila ay katulad ng may mga suot natin, diba? Kasi this is the glory of God mga kapatid, diba? Na yung iba, sasabihin ay mana naman yan. Ang pangit na yan. Ang dati ang ganda-ganda yan. Pastora, dati daming alahas niya. Ngayon wala na. Diba? Pero ngayon mga kapatid, wala na akong pakialam sa sabihin nila. Because I glorify God. I obey God mga kapatid. Hallelujah. Yan yung sasabihin nila, ano ba yung buhok mo? Sen, ang haba-haba ng buhok mo. Paputulad mo na yan. Sabi ko na sa akin. Sabi ko, this is the glory of God. Hallelujah. Na talagang mga kapatid na pinili tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Hallelujah. At kukunti lang tayo na pinili ng Panginoon. So, wag po natin sayangin yung mga pagkakataon na binigay ng ating Panginoon. Bagkus, ito ay palaguin natin. We have to seek God, seek God, seek God. At gawin natin kung ano yung kagustuhan niya. Wag po tayo gumawa na. Hindi tao lang naman tayo na tawag dito nagkakasala. Tao lang tayo, pero we have to repent. But pag nag-repent tayo, ibig sabihin na gagawin mo ulit yung kasalanan na yan, mga kapatid. Hindi. Dapat hindi na natin gagawin yun. Kasi useless yung pagpapatawad na yung mga kapatid. And then, katanungan kanina na tawag dito, ano ba ang purpose ng Panginoon sa bawat isa sa atin? So, ngayon po, kayo makakasagot, ano ba ang purpose ng Panginoon sa'yo o sa akin? Hindi naman po, the God be all the glory. Sorry, may conclusion pa pala. Sorry. So ito pa yung conclusion mga kapatid. God's eternal purpose for men was to make them holy and without blame by a new birth in Christ. So without which no one could enter into the kingdom of God. So this was the experience of salvation which the first disciples received on the day of Pentecost. Yun nga, nasabi ka sa John 3:5 na walang makakapasok sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid, diba? Kapag tayo ay hindi natin tinanggap yung mga kapatid. And the Holy Ghost is God's gift of righteousness. So, by which men are partakers of Christ's divine nature, and this is the source and the power of Christian life. Hallelujah. To God all the glory. Sana po mga kapatid tayo, kahit pa paano ay may natutunan po tayo sa ating Bible study for today. God bless all.